Magandang araw po sa inyong lahat. Let's talk about this year-end survey ng Publicus Asia. Alam niyo naman ho, ang Publicus Asia, isa ito sa mga survey companies na palagi ko talagang tinatangkilik. Since 20, ano pa, noong time ni dating Pangulong Duterte. Yan. Now, dito ko rin ginigauge dati si VP Sara na from being on top, number one talaga siya palagi sa survey, diba? Mula noong 2020, 2021, hanggang si PBBM po ay nag-declare na ng kanyang kandidatura. Yan. Ngayon, doon sa pag-declare niya ng kanyang kandidatura, ito si Sara, nag-downtrend, si BBM paakyat. Hanggang sa nung sila'y nagkasundo na mag-vice president siya, natigil ang survey. At ang diferensya is just only 0.18 lamang. Okay, 0.18 na lang ang lamang. Magtutugma na magpapantay na silang dalawa. 'Yon. So, kaya ganun ko sinusundan ang Publicus Asia. Ngayon, nakita natin yung mga nakaraang mga surveys, talagang yung nakaraan maganda yung nagiging ranking ni PBBM. Pero dito ako naman nagulat na bagsak ang buong gobyerno. Yan. So, approval trust ratings down, sabi ng pahayag. Ito. So si PBBM po nakakuha ngayon ng approval niya ng 36% and then yung disapprove niya ay pareho din. So kumbaga parang zero ang nakuha ng Pangulo. Diba? Paano nangyari yun? Samantalang nung third quarter po, siya po ay 46 ang nakuha niya. Yan. Naka 46 siya. Palakihin natin to. Okay? Ba yan? Okay. So naka 46 si PBBM. Ito. And then ngayon naka 36. Tapos yung third quarter 21 naging 28 yung undecided. Mas marami yung mga hindi na masabi kung ano bang pakiramdam nila sa Pangulo, approve ba sa kanila o hindi. And then yung disapprove pumantay po dito sa approve. Nung nakaraan naman, mas mataas po yung approve kumpara sa disapprove at sa undecided. Ngayon, eto tingnan nyo ha, sabi rito nila, overall performance daw ni PBBM na bumaba nga, ito na pinaliwanag ko. The administration experienced, ito, tuloy natin to. The overall experience rating of the Marcos admin dropped from 46 in quarter 3 to 36% in quarter 4, which is ngayon. A significant decline from 61% last year si PBBM. So from 61, naging 36 po ang score ni PBBM. The administration experienced sharp declines across all regions, buong Pilipinas daw, with Mindanao registering the largest drop at 22%. Ano yun? Parang walang ginawa ang Pangulo. Sabi ko, kailan ba ginawa itong survey na ito? No? Ginawa po ang survey na to nitong November 29 hanggang December 3. Okay? Teka muna kako. Nasaan ba nakatira tong mga to? 'Di ba? Kitang-kita naman yung mga ginawa ng Pangulo, yung pag-angat ng ating ranking, tapos yung pagbaba ng inflation, 'di ba? Ang problema ho kasi ano ho ang totoong nagiging problema natin dito or cause bakit nagkakaroon ng negatibong perception ang mga Pilipino? It is because of the consistent attacks against the government. Kung papaano pong nakuha naming durugin ang ABS-CBN noon at ang mga dilawan naming mga vloggers, influencers nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ganun din po because they're using the same faces, same person. Ilan lang naman sa amin doon ang nawala, ang kumalas sa kanila. Kasi nga naman, akala ko noon matino. Akala ko noon nasa tama. Akala ko noon para sa bayan. Now, in the case of ABS-CBN, sabi ko nga, well, they deserve.
Loko rin naman kasi talaga sila eh. 'Di ba? Pero, ginagawa rin po nila ngayon yung paninira. At eto, to tell you, ang Publicus Asia, ang presidente nito ay si Malotikia na siyang political strategist ng mga Duterte. Kaya sabi ko, grabe naman, parang nahiya pa kayo sa ginawa nyo. Now, tignan nyo ha, maging si ano rin, si Raffy Tulfo, na top top performer. Wow! Raffy Tulfo, top performer. 'Di ba? Kalokohan 'to. Ang tinutukoy po natin dito yung pagiging senador. Sige nga, ano ang nagawa ni Raffy Tulfo ng mga batas na talagang makakapagpabago ng buhay ng mga Pilipino? 'Di ba? Sino bang tinalo niya sa debate diyan sa Senado? Sir Joseph, yung mga panukalang batas niya, ilan doon? Ilan yung mga nakapasa doon? Ilan doon yung mga hindi man lang napag-uusapan sa plenary? Oh. Among senators, sabi Raffy Tulfo remained the top performer but saw his approval rating fall to a new low of 60%. Other senators also experienced declines including Joel Villanueva, 50% to 40%. Ang lalaki ha. Win Gatchalian, 52 to 43. So naglalaro ho ng at least 10 points yung ibinababa. And Lorin Legarda, 48 to 42. Risa Ontiveros, si Risa Bebe, who had previously shown consistent gains, saw a notable 12-point drop from 63% to 51%. Possibly linked daw, saan? Hindi na raw po kasi laging napagkikita, hindi na ganun ka-visible. Following the conclusion of a Senate investigation. So ibig nilang palitawin po dito, in my understanding, ay dahil sa pagiging laging nasa SOCMED si Risa Ontiveros, kaya malakas. So kumbaga, ang pinipicture dito sa survey na to ay wala namang nagagawa, maepa lang, kaya consistent gains. Ibig sabihin, consistent yung kanyang mataas na points dun sa survey. That's correct. This is a mind conditioning. And this is really funny. Kagabi ko pa to kahapon pa actually at kagabi na kumati na yung mata ko kaya hindi na ako nag-live. Sabi ko bukas na lang ng umaga after ng Mary Jane Veloso. Oh. Ang iya o kalokohan. Sa tagal ko alam niyo naman po, kahit anong atake sa Publicus Asia, 'di ba? Ipinagtatanggol ko to. But not at this time. Tingnan niyo year-end survey nila. Approval, trust, tignan niyo ha. Approval ni PBBM ay 43. Yan. 33, trust 32, then 23. Yan. Now, kay Sara, kita nyo ang baba 40, 37, trust 33, 31. Diba? Ang pinakamatinding din na durog dito, etong si Martin Romualdez. And then si Jess Mundo. President Marcos Jr.'s approval rating saw a steep drop from 43 and in the previous quarter 33. So ito na. Sumula raw po ng 43 naging 33. Nahiya pa sila kay Sara. From 40 nung nakaraan, nung third quarter, ginawa na nilang 37 kay Sara. Kay BBM 10 puntos ang nalagas, kay Sara binawasan lang ng 3. What the fuck? With disapproval rate is 38%, 'di ba? O kalukuhan na 'to. Yan, trust ratings followed similar downward trajectory. Yan, Marcos trust rating fell 32-23. Yan, ito yan dito na. Mariosep. Ito ay nilagay ko rito eh. Wala kang ibang trabaho pero I'm referring to Sara ha. Wala kang ibang trabaho pero downtrend ka sa sariling survey. Dito naman sa Pangulo natin, ang daming trabaho, ang laki naman ang naging kaltas. So ano ba nangyari dito? 'Di ba? Hindi Grabe namang survey na 'to. Ito ngayon po, kung bakit daw po nagkaganito, ito yung explanation nila. So, there are controversies, sabi rito, impacting leadership performance.
Okay, tingnan natin. Kay PBBM daw po, unresolved controversies have significantly affect the public perception of President Marcos and VP Sara. Now, kay PBBM daw po, yung aligasyon daw ng korupsyon, so 19% ang puntos. Ang tanong ko rito, alin ang alin ang aligasyong korupsyon laban kay PBBM? Wala naman ako nababalitaan na meron silang sinasabi na meron tayong nababalitaan sa mainstream media na merong pera na ninakaw niya. Maliban doon sa mga pakalat ng SMNI, pakalat na sinusundan ng kanilang mga vloggers. 'Di ba? Eh yun naman ni fake media. Then yung mga vloggers nila known as attack dogs. So, parang di ko naman alam ang diskarte nila noon. 'Di ba? Kaya nga doon sa LS si Mami Peng kanina, sabi niya, hindi naman ganun basta-basta mag-discuss ka ng PhilHealth. Pinag-aaralan niya, pinaghahandaan. Tama naman yun. 'Di ba? Kako, yung mga DDS vloggers kasi, ito yung pagka nakakita ng headline, may content agad because they only react. And then, i-interpret nila ito negatively without looking at the other details. 'Di ba? No research. 'Di ba? Putra kisa nakakatawa to. Tapos yung impact daw ng inflation. What the fuck? Which continue to strain households. Impact ng inflation. Wala na nga tayong nababalitaan na pagtataas ng mga presyo ng mga bilihin. Yung dating tumaas na presyo ng bilihin, hanggang doon na yun eh. Hindi na po yun bababa. Because yung kanilang production, parang kunwari lang yan, katulad nito, itong regalo ng Pangulo. Kunwari gawa ito sa Pilipinas. Nung ito po'y ginawa, sabihin natin, ang production cost nito ay, sabihin natin, last year ay nasa 1,000 pesos ang production cost. Because of the inflation, nag-surge ang inflation natin dati, di ba? So, anong nangyari? Tumaas din po yung production cost nito. Naging 2,500 ang production cost. Naturalmente, ibibenta ito ng mahigit sa 2,500. Di ba? At kapag bumaba po ang inflation rate natin, hindi po nangangahulugan, bababa din ang presyo. Now, to explain this furtherly, ano po ba ang inflation at ang relasyon nito sa presyo ng mga bilihin? Okay? Ang inflation po, dito natin makikita ang ang epekto nito, yung purchasing power ng pera natin ay lumiliit. Halimbawa, 1,000 pesos, dahil po sa tumaas ang presyo ng mga bilihin, dahil sa pagtaas din ng mga presyo ng mga raw materials, lalo na sa mga ginagamitan ng energy, gumagamit ng kuryente, gumagamit na syempre ng mga langis yung mga yan, di ba? So, ano to, it's a chain reaction. Isa sa mga sources ng raw materials ng taas, lahat po ng ginagamitan noon, tataas din ang presyo. Di ba? Now, oras na yung inflation rate ay tumigil, yung pong presyo nila na itinaas, tigil din. Mananatili, magiging constant ito. Oras na bumaba ang inflation rate, nagmura na, di ba? Bumaba na. No? Tumaas na yung hindi po nangangahulugan na yung mga produktong available sa merkado, babagsak din ang presyo. Na kung dati ay nasa 8 point something ang ating inflation at ngayon nasa 2.3 na lang yata yung ating inflation, babagsak na agad-agad ng presyo. So from 2.5 na binibenta, mula roon sa 8% something na inflation, biglang magiging 1.5 na lang ito. Lugi ang kumpanya, wala akong nagpapalugi na negosyante. Diba? Kaya nakakatuwa ng inflation. At kung ito ang narrative ng ibang naninira dyan. Bumaba nga yung inflation rate natin. Dapat bumaba rin ang presyo ng bilihin. Wala? Yan ho yung malabo na mangyaring bumaba na. Okay? Yan ho ang malabo. Mangyari po, pag tumaas uli ang inflation natin, yan pong mataas na presyo, tataas pa ho lalo yan. Kaya ang maganda ritong pagmamanage na ginagawa ay makontrol itong presyo, 'di ba? Yung mga raw materials,
mapanatili na mababa ang presyo nito. Para yung cost of production ng lahat ng ginagamitan nito at paggagamitan, hindi ho hahataw rin sa pagtaas. Oh. Maganda naman ang nangyayari ngayon, 'di ba? Napababa yung inflation rate natin. Diba? Ito kay VP Sara naman. Include her remarks perceived as threats against PBBM. So ito rin pinakamalaking nakapagpababa 3%. Commission, ito yung sa audit, yung Audit Observation Memorandum, yung AOM. Ito yung hinarang ni Zulaika. Yan. Kasi ito yung nagsasabi na, "Ops, meron kaming nakitang mga problema rito, yung inyong mga isinabit sa amin, mga liquidation ninyo, hindi namin ma-verify yung mga ARs ninyo, acknowledgement receipt." Yan. And her controversial comment on the exhumation of the late President Marcos Sr. Yan. So malaking puntos din, 15%. So, 2019, 15, yun naman daw po yung mga issues kay VP Sara. Okay? So, dapat sa kanya magpakabait. Pero dito natatawa ako na, nakaputya, ibinagsak ang buong gobyerno. Ito pa, number 1 daw ang issue is corruption daw. No? Kasi kumbaga, pinapili yung mga Pilipino. Para sa inyo, alin dito sa mga to ang pinaka-issue para sa iyo na dapat i-address ng gobyerno natin? Number 1 is corruption. Number 2, yung prices or yung inflation. Na naman, nandiyan na naman si inflation, di ba? And then yung yung ekonomiya natin, poverty. Sa poverty, walang magagawa ang gobyerno rito. Ang may magagawa po dito, kasi tignan nyo ha, napakababa na po nung ating unemployment rate. Hindi na to katulad nung dati na nagto 2 digits pa. Ngayon, napakaliit na lang. Nasa less than, kuling tingin ko nito, nasa less than 5% na lang ang unemployment rate eh. Parang itong mga to, naririnig ko ito sa sa SMNI. Sabagay, nagpupunta rin dun si Malu. Ito pa, maski nga nung panahon ni Duterte, o kahit sinong presidente, wala hong nagawa yan na magbago na pag-upo ng Pangulo, yumaman ka na, nagbago ng buhay mo. Tapos magagalit ka kasi bagong presidente, hindi na naman nagbagong buhay mo. As if, yung nakaraan may nagbago sa buhay mo, di ba? And then jobs, isipin mo lang dito, jobs. Dapat nasa mga list part ito kasi nga available ng mga trabaho ngayon. O maraming mga wala pa ring trabaho kasi hindi ko naman sinabing na zero na ang unemployment rate. Diba? Pero kung ikukumpara dati, so ibig sabihin na-address ng gobyerno etong issue ng kawalan ng trabaho. O baka naman yung iba kasi, ang gustong trabaho yung hindi ka mapapagod, yung trabahong tamad. Diba? Na ang katuwiran, hindi baling tawaging tamad, hindi ka naman pagod. And then illegal drugs. So tira sila ng tira sa Pangulo. Dito sila inconsistent, 'di ba? Problema raw natin, bumalik daw ang droga, bla bla bla, ganyan ganyan ganyan. Bakit hindi nyo nilagay sa number 1 ang problema sa illegal drugs? Tanga rin to. And then yung sahod, 'di ba? Sabagay, nagtaas na rin naman tayo ng sahod. At saka isa pa, gusto ko lang ding linawin, sa mga nasa private employment, kahit iutos ng Pangulo ng Pilipinas, itaas nyo yung sahod ng mga manggagawa, gawin ninyong doble, hindi po susunod yan. Ang mga private employers, hindi nila susundin yan. Kahit sabihin pang bibitayin ng hindi susunod. Hindi yung susunod, magsasara lang ng kumpanya yan. Isa pa, nakakaawa yung yung empleyado. Halimbawa, tinaasan yung sweldo, dinagdagan. No? Malaking parte dinagdag, halos doble. Diba? Ang gagawin ng kumpanya, if I am the owner, magbabawas ako. Babawasin ko doon yung mga senior na, yung mga mababagal na gumalaw. Diba? Babawasan ko yan. And isa pang gagawin ko, bibili ako ng mga makinarya na hindi ko kakailanganin ang manpower. Kukunin ko na lang, iiwan ko na lang rito yung mga technician. Diba? Pero hanggat hindi ako nakakabili, idodoble ko ang production, ang productivity rate ko, kailangan 100% pa rin ang performance ninyo. Dati 30 kayong tumatrabaho, ngayon ay 15 na lang kayo, gagawin nyo pa rin yung trabaho na yan. I couldn't imagine
Anong itsura ng mga empleyado pagka ganun? Di ba, masabi lang nakapagpataas ng sahod. Mismo nga gobyerno, hindi magawa na magpataas ng sahod ng ganun-ganun sa lahat ng mga empleyado nila eh. Di ba? Tignan niyo yung nangyari ron sa ginawa sa mga teachers, sa mga state forces natin, tinaasan yung sahod. Pero the rest, hindi na nagawa ni Duterte na magtaas pa ng sahod. Bakit? Mababang karote na tayo doon. 'Di ba? Yung sa mga meron pa nga sila noon yung sa retirement ng mga state forces natin, 'di ba? Nagkaroon na ng problema ron. At pumalo sa administrasyon ngayon, papaano ito i-manage tong ginawa ninyong bagong patakaran na hindi na kayo sisingil ng premium sa kanila. Oh. 'Di ba? So nilalaro 'yan, tinitimbang 'yan yung kakayanan ng ating ekonomiya na masustenahan 'yan. Tandaan natin, hindi nagninegosyo ng malakihan ng ating gobyerno. Umaasa lang tayo sa mga GOCC, sa mga taxes, 'di ba? Tapos yung kulang na hindi nila kayang i-provide, inuutang natin. Yun nga sabi, yan ang di naiintindihan ng mga employee, correct. Kasi hindi maayos ang pagpapaliwanag. Kung ako ang employer, yun ang tatanungin ko, sige, sino ang gusto na taasan natin ng sahod? Hanggang gaano? Okay. Tatanungin ko rin sila. Explain ko, ito yung financial capability natin. Kapag tinaasan ko yung sweldo ninyo, lahat kayo, ano ang mangyayari? Magne-negative tayo. Malulugi ang kumpanya at hindi naman ako magpapalugi, isa-shutdown ko to. Bibigyan ko na lang kayo ng separation pay. 'Di ba? Sasarado ko to. Tapos, mag-hire ako ng mga bago. Ganun gagawin ko, nasara ko to. Siyempre, ayaw nila. Okay, ang gagawin ko ganito. Yung mawawala rito sa trabaho, kasi sa kanila kukunin yung increase ninyo. Yung productivity nila, ikakarga ko sa bawat isa sa inyo. Paano yan? Okay lang ba yan sa inyo? Malaki yung sahod nyo, magkaka-cancer ka naman sa stress sa trabaho. Titibihin ka naman sa tindi ng pagod mo. 'Di ba? Nagkakasakit ka naman. Anyway, may PhilHealth naman. Hindi lang rin kasi minsan maayos yung pagpapaliwanag ng iba Yun ang problema. Yes, PBBM is surrounded by experts. 'Di ba? Ito. Sabi niya, PBBM is surrounded by experts. Shelo is in the company of the government. Critics that what are we going to expect? 'Di ba? Madali kasi pong pumuna. Madaling pumuna. Pero kung titimbang-timbangin mo, lagi naman ganun pag pumuna ka, timbangin mo kasi. Ganito lang yan. Napakadaling sabihin kung ano yung dapat mangyari. Dapat ganito yan, dapat ganito yan. Di ba? Pero pag ikaw na yung nandoon, naalala ninyo yung binukwento ko tungkol sa chess? Kapag tayo po nanonood ng naglalaro ng chess at alam natin marunong tayo maglaro ng chess, hindi ba tayo pang mas magaling dun sa dalawa? Ano tanga, bakit yan nilagay dun? Dapat dito yan may kakwentuhan pa tayo Nag-a-agree pa kayo. Di ba? Pero pag tong dalawa pa upuin mo, nako, tinitirintas yung kilay. Tapos ito sa ilong. Tagal tumira. Di ba? Haba mag-isip. Iba kasi pag yung nandun ka na. Iba yung, kumbaga, iba yung theory kaysa dun sa actual. Right? Ang importante, meron tayong minimum wage na sinusunod ng mga employer. Yun naman yung importante ron. Meron tayong PhilHealth na nagsasabi na mabubuhay kayo, hindi kami magsasarado ng dahil lamang nawalan kami ng tulong na pondo, yung subsidy mula sa gobyerno. Na yung 5% na siningil sa inyo, siningil namin na premium nyo na 5% sa inyo, na andito intact lahat, walang nababawas. Kasi ganyan kami kagulang. Yung bagong management ngayon, hindi na po nalulugi sa kanya ang PhilHealth. Kasi sanay pala siya sa investments. And kahapon dun sa talakayan sa Kongreso na halos 6 na oras, walang yung buhay to. Lumilitaw po
na naging insurance company sila. Ano, naging investment insurance company. Which is maganda. Mga ganyang tao po ang dapat humahawak. 'Di ba sa mga corporation ng gobyerno katulad ng PCSO. Oh, ngayon nga sa panahon ni PBBM, compare to Duterte, ang PCSO, 'di ba hindi nalulugi. Oh, kay Mel. Kaya galit na galit yung mga DDS. Kasi nung panahon ni Garma, parang nakakarma etong PCSO. 'Di ba? Hindi malaman ang gagawin. O, nung panahon ni Pinoy, kung anong-anong sugal yung inintroduce noon. Pagdating ni Duterte, putragis, banal-banalan, sinarado. Talamak ang corruption nun sa PCSO. Oh. Kaya nga yung isang tumututol, yeah, si Mel Robles, correct, siya pa yung tumututol dun sa mga pasugal na ginawa ni Pinoy na pinasara ni Duterte, di ba? Si Barayuga, napatay. Oh. Nakakaloka tong ano nila eh. Pero ako honestly speaking, dapat dito ay may etong sa problema rito sa corruption, no? Dapat dito ay may mapakita ang ating gobyerno na mga issue ng corruption na hindi lang iniimbestigahan bagkus nakikita rito yung kasi sa Office of the Ombudsman marami silang makukuha diyan eh, 'di ba? Ang COA dapat napipiga ito ng gobyerno natin na eto, alam ko meron tayong anti-red tape, 'di ba? At meron pa tayong isang lupon dito na tumututok po diyan sa corruption. So dapat dito, kumbaga magkaroon dito ng special task force ang ating gobyerno na walang ibang tututukan kung hindi yan lang, yang corruption issues na yan. Na together with the BIR, yun. And then etong COA, makikita nila kaagad. Tapos, para sa mga negosyante yan, sa mga tax evaders, 'di ba? Ngayon, kung sino-sino yung mga kasabwat doon sa mga politiko natin, sa mga tao sa gobyerno, yan dapat meron din. Kaya sabi ko dapat ibalik ang bitay para yung mga ipagbibitayin. Amyendahan yung mga batas natin, 'di ba? Pabigatin ang parusa. Yun lang naman ang isang tingin kong hinihingi rin dito. Ako man gusto ko rin talaga na magkaroon ng matinding linaw ano ang kapalaran ng mga korap na mga government officials. Kung hindi na, 'di ba, kung ang plunder natin, 'di ba? Meron tayong batas ng plunder pero hindi naman tayo nakapagsasampa, anak ng putya, paano 'yan? Tapos hindi rin naman natin maramdaman na merong mga nadadala doon nakakasuhan sa Office of the Ombudsman, 'di ba? Totoo naman po talaga na maraming mga korap sa ngayon. Hindi po nawawala 'yan eh. Ang mga korap diyan, kung sino po yung mga na-subordinate, let's say, nagpalit ng administrasyon, yung mga nasa ilalim nila yung hindi nawawala, yung mga career officials, yan ho yung pasimuno ng mga corruption sa opisina na yan, sa tanggapan na yan. Yung mga nasa itaas, mga undersecretaries, assistant secretaries, yung secretary mismong nilagay, kalaunan nilalamon ng sistema dahil bibigyan nila ng pabor. Ganon. Hanggang sa nabubusog na, yon lumalaganap na at i-introduce na nila yung bagong scheme ng corruption. Diba? Kaya nga dito lang po sa Pilipinas na every 3 years, expired ang kalsada. Pero yung bahay, hindi nag-i-expire every 3 years. Pareho lang naman yan eh. Naginamitan ng simento. Pareho lang naginamitan ng bakal. Ay, wala palang bakal yung kalsada. Diba? Bakit hindi nag-expire yung mga bahay? Pero bakit yung mga kalsada every 3 years? Dahil dyan. Kung meron tayo sa Constitution na 60-40 sa corruption sa gobyerno, meron din po yan. At malakas dyan ang mga kongresista. Ang mayor, lahat yan tulong-tulong. 40% ang nawawala sa budget. Dahil po yan, pati sa mga barangay captain, mga kagawad, may kupit dyan. Anong gagawin ng kontraktor? Substandard ang trabaho. Diba? Good for 3 years. Pag mag-e-eleksyon, may project uli. Yan, kailangan yan. Ako, yan ang gusto kong matutukan ng ating gobyerno. Dahil po sobrang bulok ng infrastructure natin.
Hindi ko sinasabing sa panahon ni PBBM lang, ha. Hindi ko sinasabing gano'n. Sinasabi ko pati yung sa mga nakaraan. Tignan niyo na lamang po ang kalsadang mga pinagawa do'n sa may Lupi, Camarines Sur. Diyos ko, nababakbak yung ilalim. Bakit? Yung gilid ng bundok, pa gano'n, lalagyan ng kalsada. Pero yung gilid, hindi papatibayin. Kalsada lang nilagay sa ibabaw. Paglipas ng panahon, ulan-ulan, mababakbak yung lupa sa gilid, maiwan yung kalsadang semento. E di maguguho yun. Kaya ang problema ngayon papuntang Camarines Sur, nako, abutin ka ng 3 oras bago gumalaw ang sasakyan. 'Di ba? Or pag minalas ka, doon ka na magpasko. Pila-pila yung mga buses. 'Di ba? So yan ang dapat tutukan ng Pangulo. Nako, sabi ko sa inyo, pag ginawa ho ng presidente natin yan, na diyan niya pakitaan ng kamay na bakal, hindi lamang tatanggalin sa pwesto, kung hindi po, 'di ba, kakasuhan talaga sila at pag nakita na kumangkong yan ng mahigit 50 million pesos, plunder ang kaso, nako, kahit dumami kaaway niya na dating kaalyado, sabi ko sa inyo, taong bayan sisigaw another term for PBBM, baka mag-revgov pa, 'di ba? Ito lang naman yung isang issue talaga diyan eh. Yan. Itong mga to na-address naman to, tignan niyo yung peace and order natin, no. Nakakatawa yung confidential funds ni Sara, todo gastos, 'di ba? Pero sa sariling survey nila, it sounds like they are satisfied with the government, 'di ba? Pati sa edukasyon natin. Kasi hindi na si Sara yung nakapwesto eh, 'di ba? Etong inflation na to, kulang lang to ng very effective na pagpapaliwanag sa mga Pilipino. Yan, na kung bakit mataas ang presyo ng bilihin. Hindi kasi sapat na sasabihin lang ng gobyerno, ng mga taga-DA, na tumataas kasi yung presyo ng raw materials. Kung hindi rin nila alam yung raw materials, kailangan to effective na pagpapaliwanag yan. Plus, i-connect nila sa sahod. At saka yung productivity ng empleyado at kung ano ang magiging resulta nito. Yun lang yung kailangan nilang gawin dyan. And then in regard to Philippine economy, so far we're doing good. Hindi man po natin nahihit yung ating target na yung projection natin, pero malala ko lang, di ba meron nga kailan lang na lumabas na in coming 5 years or in the next 5 years, mangunguna ang Pilipinas sa pag-unlad ng ekonomiya dito sa lugar natin sa Southeast Asia. Sapagkat merong mga discarding ginawa na binuksan ngayon ang ating gobyerno. Maganda yon. At yun ay dapat matutukan ng PCO na maipaliwanag, 'di ba? Maglabas sila ng mga infomercials na mga makatotohanan. Abutin nila yung mga Pilipino. O kaya kontakin yung mga vloggers. Ipaliwanag sa amin ng maigi, 'di ba? Hayaan kaming magtanong. Yung talagang ma-internalize namin, mapaliwanag namin ng maigi. Kung hindi effective yung infomercials nila. Yan. Marami ko kasing kulang rin sa gobyerno ngayon. Papaano nila ipaliliwanag yung mga ginagawa nila para maramdaman ng mga tao, maintindihan. And from there, because of the very effective communication, 'di ba, through explaining, ay makakakita ng pag-asa ang mga tao. Yun. Kaya po nasasamantala tayo na bigyan ng gobyerno ng year-end na bagsak na grado at buong gobyerno. Natawa ko pati si Risa Ontiveros na bumaba ng todo-todo dahil hindi na pumapapel sa media o sa social media. Oh my God. Ngayon, kayo po tinatanong ko naman mga kababayan. Yan, sabi ni Nilo, hindi ako naniniwala kay Malo. Hindi Digiya, Malo Tikiya. Kung kayo po ang tatanungin ko naman, para po sa inyo, so 1 is the highest and then 5 is the lowest. Teka nga, maglalagay nga ako ng survey rito. Saglit. Diba? Kung kayo ang tatanungin ko, sino po ang inyong, o anong grado po ang inyong ibibigay? Teka. Ay, hindi pala pwedeng maglagay kasi, hold on 1 second. Ay. Live chat. Fun funding. Ano yun?
Ay wala, hindi ako makakapaglagay ng survey, sayang. Kailangan ibang PC ang gamit ko o ano. Okay, yan lang po. Ilagay niyo ho yun sa comment section. Alright, kung anong grado. 1 is the highest and then 5 is the lowest. Yan. Daming kaso, matibay ang ebidensya tapos mataas sa survey. Kalokohan lang yan. Baka hawak din nila yan. Hawak po nila yan. Dahil nga po, ang presidente niyan, si Malu, ay Malu Tiquia, ang political strategist po ng mga Duterte. Okay, iwan natin 'to muna. Mamaya pag-uusapan pa rin natin etong si Malu Tiquia na nabara